Yo, what's up mga kaibigan? Na di na tayo magkwentuhan. Lakers laban sa nag-iinit na Denver Nuggets. Kakaibang depensa ang pinakita ng Lakers to start the game. Sa pangunguna ni Bando, sa first quarter nga ay nalimit nila ang reigning MVP Nikola Jokic. Dalawa lamang na field goal, umabot nga sa 16 points ang kanilang biggest lead. Sa pangunguna yan ng 16 first quarter point, si Luka Doncic. Sa second quarter naman, ay patuloy pa din nga magandang transition, depensa ng Lakers. Wala ngang madaling puntos para kay Yuki. Bagkus pinapahirapan nila ito na makatanggap ng bola. Subalit dahil isa nga itong all-time great, hindi mo naman siya mapipigilan ng tuluyan. Subalit pwede mo nga itong makontain. Mainit pa din nga si Luka. At bumabalik na ang nakasanayan natin na laro ng Slovenian Stars. Baon ng Lakers ang 9.3 by halftime. 19 points, 5 rebounds, and 5 assists na si Luka Doncic. 15 points si LeBron James. 10 points si AR-15 at 9 points si Hachimura. Sa Nuggets naman ay 14 points sa si Gordon, 11 points, 10 rebounds, 5 assists si Jokic at 12 points si Murray. Sa third quarter naman ay mainit nga si Jamal, Murray at Westbrook. Subalit magkakasunod na 3 points naman ang ginagawa ni Austin Ray at Hachimura. Kaya naman hindi makahabol ang Nuggets. At bound pa din na nga ng Lakers ang 9-point lead sa last quarter. Sa fourth quarter ay umabot na nga sa 20 puntos ang tambak ng Lakers hanggang sa tuluyan na nilang pinutol ang siyam na magkakasunod na panalo ng Denver Nuggets at nakuha ang big win sa game na ito. 32 points, 10 rebounds, 7 assists, and 4 steals. Steal si Luka Doncic, 25 points, 10 rebounds, and 5 assists si LeBron. 23 points, 7 assists si Austin Reeves at 21 points naman si Rui Hachimura. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Zion Williamson. Kahapon ay nagdala siya ng 29 points, ng 7 rebounds, ng 11 of 15 shooting sa field sa loob lamang ng 27 minutes of playing time. Ganyan nga siya ka-efficient sa konting playing time, mga kaibigan. At madalas niyan nga itong gawin. Ganun pa man, hindi niya nga ginusto na maglaro lamang ng konting minuto. Sadyang palagi siyang tinatamaan ng mga injury. Kaya naman bawat balik niya nga ay restricted o palaging may limit lang ang kanyang minuto na pwedeng ilaro. Ganun pa man, kahit nga ganito ang sitwasyon niya, most of the time ay siya pa din nga ang pangatlo sa pinakakonting laro ang kinailangan upang maabot ang 5,000 points mark sa likod lamang ng magkakampi na LeBron, James at Luka Doncic. Balet kahit nasa likod nga siya ni Luka at LeBron, ay malaki ang agwat ng nilaro na minuto ng dalawang ito kay Zion. Kaya naman kahit na hindi pa tapos ang career ni Zion, malaking what if nga ito mga kaibigan. Halos 200 pa lang nga ang nilalaro niya sa 6 years. What if hindi nga siya injury prone? Most likely nasa usapan niya siya ng beshi ngayon or all-NBA team level. Ganun pa man, medyo napadami nga ang kain niya na naging dahilan ng mga injury niya sa kanyang loob. Ano ba ang masasabi mo tungkol dito? Pinutol naman ng Phoenix Suns ang kanilang 4 na magkakasunod na talo na makuha nila ang panalo kontra sa Chicago Bulls sa 121-117, 29 points, 8 assists si Devin Booker, 27 points, 11 rebounds, and 5 assists si Kevin Durant, 25 points, 6 rebounds, and 4 assists din si Bradley Beal, at 15 points, 9 rebounds naman si Nick Richards. This is one of the few games simula nang mabuo ang kanilang trio kung saan lahat nagtala ng 25 points o higit pa si Kevin Durant, Devin Booker, at Bradley Beal. Like and subscribe for more videos.